Magandang tanghali mga kapatid, mga kababayan. Ako po si Joel, Inosensyo ng I Am Pinoy, proud ako. Hindi ho ito ang Sunday broadcast, bukas ba ho tayo magkakaroon ng webcast. Kaya lang masyadong mabigat ang loob ko, kaya gusto ko mailabas. Kahapon naglabas tayo ng open letter para kay Trillanes. Dahil sa ginagawa niyang pang-aatake sa ating presidente. Sobrang ho kapatid, hindi natin na pwedeng hayaan na lang magkakahuli itong taong ito. Tayo nagpapasahod dito, ang publiko. Wala naman siyang matinong ginagawa sa Senado kundi maghalongkat. Hi Marbs, maraming salamat at sinamahan niyo ako rito. Alam ko ito yung hindi maganda yung timing natin dahil tanghali ngayon, madaling araw sa Pilipinas, pero katulad na sinabi ko, yung nasa sa loob ko na naiinis ako. Marami ang nagresponde, kasi alam nyo, ang Senado at saka Kongreso, katulad nung kay De Lima, may mga immunity ho itong mga to Hindi sila basta-bastang natatanggal. Ang nakakapagtanggal lang ho sa kanila ay ang Kongreso. O di kaya ko ang Senado magpapile ng motion. Hi Don from Florida. I can't help it, Don. I have to let this out. I don't usually do video blog, but I have to do this. People are not moving the way we should or we must. Kaya nanawagan ho tayo, nagpalabas ho tayo ng open letter, dinirekta natin kay Trillanes na hindi naman natin hinamon. Talagang sinabi natin na mag-resign na siya sa Senate dahil mas lalo na siyang nagko-cause ng division. So, yung ating pinalabas na open letter, maganda ang response ng mga tao. May mga nag-share, umabot tayo ng mga 800 plus, I think. Yung mga likes natin, 1,000 plus. Pero, wala hong mangyayari kung hindi tayo gagalaw Marami ho tayo, ilang milyon ho tayo. Sabi nila 16 million. Yun yung sinabi ng media, 16 million ang sumuporta sa presidente natin. Ang totoon ho niyan, hindi lang 16 million. Napakarami ho natin. Hindi ho kasama din mga ninakaw ng mga boto. Yung mga dinaya, hindi ho kasama doon. 58, I think it's 58 million yung total voters ng Pilipinas, Mantakin nyo, mas malaki pa yung boto na nakuha ni Franklin Drilon kesa sa presidente natin. Something's odd. Sabi nga nila, it doesn't add up. Diba? So, ibig sabihin, hindi lang ho tayo 16 million. Marami ho tayo. Para sa akin kung ako magka-calculate, aabot tayo ng mga 30 million. Malamang mahigit pa. Kung halimbawa. Pero, ang nangyayari ho ngayon, dapat yung boses natin malakas na Marami tayo. Kaya nating mag-ingay ng gusto para gumalaw ang Senado at saka Kongreso. Kung noong panahon na hayaan natin itong mga politiko natin na nasa power sila at nagagawa nila yung gusto nila, ngayon meron na ho tayong power. Kailangan lang ho natin magkaisa, kailangan natin magkasundo. May mga ilan sa atin, ako sa totoo lang, maganda naman ang estado ng pamumuhay ko. Ayoko sanang sumali na sa politika. Wala akong balak na maging politiko. At saka nawalan na ho ako ng interes. Pero nung nakita ko ang presidente natin, yung kanyang political will, sumuporta ho ako. Nung nanalo presidente natin, hindi ako tumigil. Hindi tayo dapat titigil. Kailangan i-push ho natin. So, kung meron hong gumalaw ngayon, katulad kina Sasrugando, kina Mocha Uson, kina Thinking Pinoy, ito ho yung mga leaders na gumagalaw ngayon na naglalakas loob. Walang mga protection itong mga taong ito. Wala ho silang financiers. Pero kusang loob nilang ginagawa. Ako po naisip ko rin na nagagawa nila, kailangan ko rin magkusang loob. Nagbo-volunteer ho ako sa I Am Pinoy, proud ako. May mga kasama ako, yung team ko. Day and night nagtatrabaho kami.
may hanap buhay kami. Pero yung extra time ho namin nilalagay namin dito para makatulong kahit papano sa ating bansa. Pero ilan-ilan lang ho kami, ilan-ilan lang ho magagawa namin. Kung ano lang ho kaya namin gawin. Kailangan natin ang suporta ng mga tao. Pakiusap lang ho namin. Pag naglabas ho tayo ng open letter o ano man yung hinihiling natin na kailangan makaabot sa kanila, pagtulungan ho natin. Wag ho tayo manghina. Dahil yung presidente natin, kahit sa edad niyang ganyan, hindi ho siya nanghihina. Ang kalaban niya, kaliwa kanan, harap at saka likod. Kailangan niya ho tayo. So, ito ho yung panawagan ko, kaya ho ako nagbi-video vlog. Meron ako hinihintay na impormasyon tungkol kay De Lima, hindi ko lang makumpirma. Pero itong kay Trillanes, alam na natin na bogus ito. Alam na natin na nag-iingay siya dahil meron silang ilalabas na naman na propaganda ngayong EDSA 25. Hindi ho tayo pwedeng manahimik lang. Dahil may pera ho sila. Gumagalaw ho sila hindi lang sa Pilipinas. Kahit dito sa Amerika, sa ibang bansa, gumagalaw ho sila. Si Rojas nandito sa Amerika. Alam nyo, nandito si Lloyda Nicholas. Alam rin natin na yung ibang mga kasama nila ay gumagalaw ho. Tayo maingay, kaya lang hindi ho tayo nagkakaisa. Kailangan natin magkaisa. Yeah, Marv, si Thinking Pinoy ho, makakasama ho natin sa susunod na linggo. Nasa San Francisco ho siya, pero darating ho siya sa studio natin ngayong linggo. So, antabayanan nyo po sa I Am Pinoy Proud Ako Live Express. Every 7 ng Sunday ho yan, 7 to 8. So, makakapanayam ho natin siya. Meron ho tayong meet and greet. Tayo ho ang nag-a-arrange ng mga taong mga dignitary at saka yung mga kasama natin tuwing pumupunta sila dito sa Amerika, no? Last time is si Cayetano, si Senator Cayetano na kasama natin. So, ito yung role ng I Am Pinoy Proud Ako. Gumagawa ho kami ng paraan para ho mabigyan ng entablado yung mga kasamahan natin nasa Pilipinas na kailangan pumasok dito sa Amerika. Dahil sa totoo lang ho, mahina ang media para sa ating Pangulo dito sa Amerika. Kung makikita nyo ho, pinagtutulangan ho siya. Washington Post, New York Times, CNN, Forbes, tinitira ho yung presidente natin. Wala ho siyang ibang suporta, kundi tayo lang ho. Kaya kami dito sa I Am Pinoy Proud Ako sa New York, talagang pinaglalaban namin. Yung ating headquarter ho is ang Payag Restaurant. Ang nagmamayari ho niyan isa sa kasama natin na talagang sumusuporta sa Pangulo natin. Sinakripisyo niya ho yung negosyo niya, yung kanyang restaurant. Sinakripisyo niya, tinatawag siya kung ano-anong tawag sa kanya rito na kesyo namumulitika siya, kesyo yung negosyo niya, ginagamit siya sa politika. Hindi totoo yun. Ang ginagawa niya ho, ay sumusuporta ho. Pero sinakripisyo niya ho yun. Kaya ako, yung day off ko ho ngayon, ang day off ko is Sabado at Linggo, galing lang ako sa consulate, nandito ako ngayon. Umuwi lang ako dahil may kukunin ako. Pagkagaling dito, babalik naman ako doon sa Payag at meron tayong fundraising doon para sa Partners for Change. Dahil magpuproduce tayo ng second edition ng ating newspaper. So ganun ho ang ginagawa natin, hindi ho tayo tumitigil, hindi tayo nanghihina. Kaya eto, panawagan ko ho ulit. Naglabas ho tayo ng open letter. I-share ho natin. Let's make it viral. Dahil pag umabot ho sa Senado yan, pag umabot kay Trillanes, pag umabot sa Congress, mararamdaman nila galit na ang mga tao. Galit na ang mga tao. Masaya tayo, atin yung presidente. Pero hindi dapat matigil doon dahil alam nyo, sa loob-loob lang, napanood ko lang kagabi, yung mga PNP sa Dipolog, na very obvious yung kanilang mga inside job, yung mga pinapatay sa kanilang mga operasyon sa PIDEA. Ang nabiblay mo yung Pangulo natin. Samantala itong mga opisyal na to, nakaupo ito bago pa lang umupo yung presidente natin. Kaya ang daming nililinis ang presidente natin.
Hindi ho madali yung trabaho niya. Kailangan niya tayo. Kailangan niya kayo. Kailangan niya yung tulong ng lahat. Kaya kailangan nating suportahan. Kaya we are upstander. Lark Serrano is asking, is there a paper here in Florida? Wala pa ho, hindi pa ho tayo nakarating sa Florida, but we will find a way to get it to Florida. The problem right now is, of course, our budget. Very limited yung budget natin. We would love to share everyone, to have everyone have a copy of the newspaper. Meron tayong puproduce na isa. Hindi pa natin na-fulfill yung sa Australia, hindi pa natin na-fulfill yung sa Canada, hindi pa natin na-fulfill yung sa UK. Pero wag ho kayo mag-alala. Hahanap po tayo ng paraan, kahit konting-konti yung budget namin. Dahil tayo o nagpa-finance ito, galing ho sa bulsa namin ito. May mga humahanap po tayo ng sponsor na makakatulong, pero hindi ho ganun kadali. Pero wag ho kayo mag-alala, hindi ho kami manghihina. Kailangan lang ho namin talaga na nandiyan kayo. Arcely from Italy, kumusta po? Maraming salamat at nakapanayam namin kayo. Watching from Las Vegas, Ren, hi, kumusta po? So, bukas ho, meron ho tayong broadcast ulit sa I Am Pinoy Proud Ako, 7 to 8 p.m. ho. Live ho yan sa Facebook. Hindi ho linggo-linggo meron tayong malaking bisita, pero hinahanapan rin natin ng time na kahit yung mga kasama natin, mga Pilipino na hindi naman kasikatan, binibigyan ho natin na entablado. Yun ho ang role ng I Am Pinoy Proud Ako. Dahil ang atin ho, eto na yung panahon na tayo mga Pilipino, kahit maliliit lang yung ating nagawa, kailangan bigyan natin ng pansin. Kaya ang format ng I Am Pinoy is engaging. Gusto namin marinig yung inyong mga issues, gusto namin marinig yung mga katanungan ninyo, at gusto namin malaman kung meron din kayo mga impormasyon na pwede niyo ibahagi sa amin, dahil kami ho daanan lang ho ng boses ninyo. Hindi ho kami professional journalist, pero nagre-research ho kami at talakayan ho kami sa mga opisyal natin. Elizabeth Sibrans from Netherlands. Ay, kumusta po? Kasama kayo ni Sir Surgando dyan, ano? Okay, so I hope palakas ng palakas yung grupo natin dyan sa Netherlands, ano? Sara De Vera, maraming salamat ho. Yes. UAE, Antonio Tango, laban tayo. Yes sir, tuloy ang laban natin. From Israel, Let Tibos, kumusta dyan sa Israel? The land of milk and honey. Yeah. Okay, si Eden, I Am Pinoy Proud Ako from New York. Yes. Emma Burhat, salamat po, salamat. Watching from Dubai, Ziena May Kapulot, kumusta po kayo dyan sa Dubai? Si Joe Lasarte from Jeddah, 100% Solid Duterte, Harris Ruth. Sana ho, hindi ko alam ang technicality sa Middle East, ano, kung paano tayo makapagparating ng ating dyaryo dyan, pero hahanap po tayo ng paraan para makaabot sa inyo yung dyaryo natin. Hi po from Toronto, Canada. Bakit ho tayo nagkaroon ng dyaryo? Ganito ho nangyari dito sa United States, ano, sa New York. Tinira ho si Presidente Duterte ng New York Times. Yung hey Jake from Connecticut, kumusta Dre? Yun hong mga extrajudicial killings na nangyayari sa Pilipinas, ginawa ho nila, binlame ho nila kay Duterte. Kaya dito ho sa New York ngayon, maraming ibang lahi na naririnig si Duterte, pero ang naririnig nila yung mga pangit na balita. Dahil itong mga dilawan ho, nagbayad ho sila, naglagay ng pera. Meron ho silang public relations firm dito sa New York. Ginastusan ho nila yan para lang ho atakihin yung presidente natin. Kaya ang ginawa ho natin, nag-ipon-ipon ho tayo ng puwersa, ng funding, nag-raise tayo ng funding. Kung ano-ano na ho pinanggagawa namin para malagyan lang ho ng pera at makapag-produce tayo ng sarili nating newspaper. Wala ho tayong kinunang na funding sa gobyerno nito. Hindi ho nagtatapon ng pera yung ating presidente. Pag gumastos ang presidente natin, sinisiguro niya mauunang mahihirap. Hindi niya ho winawaldas yung pera. Kaya kami, tayo, yun yung advocacy natin, yun yung adhikain natin, no, na kahit papano sa maliit na paraan
nagagawa natin. Kaya yung Upstander News sa English ho yun, dahil gusto ho natin ma-explain sa mga tao dito sa Amerika o sa ibang lugar na sa mga banyaga ho na hindi nakakaintindi ng Pilipino ng Tagalog. Kaya ginawa ho natin English yun. Tinranslate ho natin yung mga pinag-uusapan natin sa Tagalog, nilagay natin sa English para maintindihan ng mga tao. Para malaman nila kung ano yung katotohanan. Ayun ho ang balak natin sa newspaper. Pero hindi lang ho yun na ginagawa natin. Meron tayong programa sa ating webcast. Busy rin ho tayo sa social media. Nagra-rally ho tayo. Ngayon hong 25, merong rally sa Pilipinas. Alam na ho yata ng karamihan dyan na ito yung EDSA Kuno na anniversary. So, ang suporta para kay Presidente Duterte, gumawa rin ng kanilang pagkakaisa. Tinawag nila na, I think it's a prayer rally sa Quirino Grandstand, February 25 and 26. Hindi pa yata sigurado kung yung mga logistics nila, but I think ipupush nila. So dito sa New York pinag-uusapan ho natin dahil alam ho namin meron silang balak na gawin din dito itong grupo ng mga yellow. So kahit papaano, kahit konting ingay lang magagawa natin para makontra natin sila. Dahil hindi ho natin hahayaan, hindi natin kayang makitang sirain ang pangalan ng presidente natin dito sa Amerika o sa ibang bansa. Lalong-lalo na ho, pagka UN na ho ang nakialam. UN na ho ang kunwaring concern sa extrajudicial killing. Ayaw ho natin yung word na sanction. Dahil oras na ginamitan tayo ng sanction, magkakaroon ng problema ang ekonomiya ng Pilipinas. Magkakaroon ng destabilisasyon. Huwag ho nating hayaan yon. Kaya, itong mga maliliit na alingaw-ngaw na pinanggagawa nila, wag ho nating hayaang lumaki. Katulad ng ginagawa ni Trillanes. Alam naman natin na kasinungalingan ito. Alam niyang kasinungalingan ito. Alam ng lahat na kasinungalingan ito. Pero alam niyo ba na yung kasinungalingan, pag paulit-ulit yung ginagawa, nagiging parang katotohanan sa ibang tao. Wag ho nating hayaang mangyari yan. Huwag natin hayaang mangyari yan. Kailangan ho natin i-push. So ito ho, nananawagan ho sa inyo. Hindi lang ho ito, simula lang ho itong ginawa natin, yung open letter ho na ginawa natin na ni-release natin. I don't know kung nakita nyo na ho, nagsisirculate na ho. Open letter ho para resignation ni Senator Trillanes. Tulungan nyo ho kami. Magtulungan ho tayo. Ipasa nyo ho, i-share nyo ho. Ipakita natin. Yung pagkakaisa natin, wala akong nakitang may mga video kayo nakikita madalas umaabot ng million, umaabot ng 2 million, 5 million, may mga video pa mga umaabot ng 50 million eh. Yung mga video na wala namang sense na makakatulong sa bansa, pero dumadami ng ganun ang views nila. Tayo importante ho. Hindi ho tayo nakakahit ng 1 million. Bakit ho? Bakit? Yun ang tanong. Kasi hindi solid yung pagkakaisa natin. So kailangan ho magsuportahan ho tayo. Hindi ho ako humingi ng likes, hindi ho ako humingi ng share para sumikat ho. Hindi ho 'yun. Sa totoo lang, ayoko ma-expose eh. Dahil may pamilya din ako na gusto ko ayokong madamay, pero kung walang gagawa ho, walang mag-iingay. Kulang ilan lang ho sila. Kaya naglakas loob ho ako na maglabas para humingi ng tulong sa inyo. So, yes, sabi ni Gigi Dean from Canada, let's go. Let's stop Trillanes. Let's go do it. Yes. Kaya natin to, mga kapatid, mga kababayan. Kaya natin to. Kailangan natin mahit. Kahit 1 million lang. Yung 1 million na yan, magkakaroon ng spread yan, tinatawag na viral spread. Maniwala ho kayo. Maniwala ho kayo. Pag nakita nila na gumagalaw ito at dumadami ang suporta ng mga tao para pag-resignin si Trillanes,
mapaparesign ho natin si Trillanes. So, yun ho ang panawagan. Okay, so maraming salamat ho sa inyo, sa lahat ng mga watching from Kuwait. Yes, protect the President Arnold Lalata. God is with us. Yes, God is with us. Yung presidente ho natin, reluctant president, pero nailagay ho siya. Dahil it's the destiny, sabi nga niya. Ito yung destiny. Huwag ho nating hayaan mawala ito. Yung mga kalaban ngayon, natataranta sila. Marami silang pera. At ang ginagawa nila, pinag-aaway-away ho nila tayo. Yung mga fake news na yan, na may mga fake accounts, kadalasan ho yan, nasa kalaban ho galing yan. Kaya mag-ingat rin ho tayo kung may mga nakikita tayo, mga balita na medyo hindi tayo sigurado. Huwag ho nating ikalat agad. Dahil makakasira ho yan sa atin. Sa atin magbabackfire yan dahil gawa-gawa ho ng mga kalaban yan. So, yun lang ho, ano? Mami Kimi from Japan. Hi, kumusta po kayo dyan? Doha, Qatar. Violet Tubay. Kumusta po sa Qatar? At maraming salamat. Pusong Sugatan. Watching from Kuwait. Kumusta? Maraming salamat. Lakas ng OFW. Yes, totoo. Totoo. Yung presidente natin ay napaka lambot ng puso niya sa ating mga OFWs. Bay Area, California. Hi, I hope, Glenn, Fabian, I hope na meet mo na si Thinking Pinoy dahil nandyan siya sa inyo ngayon with Kelly Diag. So, on November 25, makakasama na, February 25, makakasama natin siya dito sa New York ho, sa I Am Pinoy Proud Ako Live Express. So, sana samahan niyo ho kami. Maghanda-handa ho kayo ng mga katanungan nyo. At saka tuwing linggo rin ho naman tayo 7 to 8. Kami ho, kung ano yung ginagawa natin sa I Am Pinoy Proud Ako, nagdedepende ho kami sa inyo kung ano yung gusto nyo pag-usapan na issue. Meron tayong tinatawag na iNews or international news, ano, dinadala natin. Chard Bay from Columbus, Ohio. Kumusta po? So, yung mga international news dinadala natin dito, tinatalakay natin. Kahit konting time lang ho ginagawa natin, mapag-usapan lang ho natin. Pero importante ho marinig namin yung side ninyo. Paalam niyo ho sa amin. Yes, Antonio Tango, sir, salamat ho. Kailangan natin lahat ang isa't isa ho sa laban na ito. Atin ho itong laban na ito. Hello from Switzerland, Lilibet Baldazano Puget. Kumusta po kayo dyan from Switzerland? From Israel, Leti Ballesteros. Yeah, so yun ho yung hiling namin, ano, na kailangan ho natin ipagpatuloy. Ito ho yung first time ho ito, no, na lahat tayo nagkaroon ng boses. So kailangan samantalahin ho natin, hindi samantalahin para makasira. Samantalahin natin para gumanda ang ating bansa. Robin Villasante, Bayona from Canada. Isipin nyo ho, nag-uusap-usap tayo rito. Nasa iba-ibang bansa ho tayo. Pero iisa lang ho yung punto natin. Para gumanda ang Pilipinas dahil eventually uuwi tayo. Uwi tayo. Magkakaroon tayo ng ang puro dulo, lumabas tayo ng Pilipinas dahil kailangang gumanda yung buhay natin dahil may kahirapan sa Pilipinas. Pero papagandahin ng Pangulo natin ng Pilipinas, makakauwi tayo. Eden V. Espaldon, we're in New York. Nasa New York ho tayo, nasa Queens ho tayo. Ako ngayon, broadcasting from Westchester, Larchmont, New York. Pero nasa New York City ho tayo. Ang base ho natin is Queens, New York. Yes, Chard Bay, we will help Tatay. That's what we are doing. So, from Rhode Island, CJ Fordan Pansierra. And Luz Giba, Australia. Maraming salamat po. Maraming salamat. So, hopefully ho, uulitin ko po, yung pinalabas ho natin na open letter, resignation, demand for resignation kay Trillanes, tulungan niyo ho kami. I-share ho natin
palabasin ho natin na kailangang marinig ang boses ng mga tao. Kailangan, dahil yung Senado at saka Kongreso, binoto ho natin yun eh. Walang power ang presidente na tanggalin sila. Kahit yung korte natin, kaya si Secretary Aguirre nahirapang habulin si De Lima dahil senator siya eh. Kaya dadaan sa ombudsman. Kaya gumawa sila ng paraan na makasuhan siya sa korte, sa regional court, para lang merong investigasyon dahil ang ombudsman ayaw mag-imbestiga sa kanya dahil hindi raw po sapat yung mga ebidensyang inihain sa kanya. Alam natin na kabulsitan ho yun. Alam ho natin yan. At saka alam din ho natin bakit ganun ang sinabi ng ombudsman dahil magkakasama ho yung mga yan. Si Ombudsman Carpio Morales ho, i-appointed ho yan ni Presidente Aquino. Ngayon, ang problema, hindi siya basta-bastang matanggal ng presidente. Kailangan ang tao mag-i-impeach sa kanya. So, yun ho ang susunod natin. Pero unahin ho natin ito si Trillanes. Kailangan may focus ho tayo. Tirahin natin si Trillanes. Pag natanggal si Trillanes, dahil sa ingay ng mga tao, matatakot na ho yung iba. Maintindihan na ho nila na tapos na ho yung panahon na sila ang nagkukontrol. Tayo na ho, yung boses na ho natin magkukontrol. So ulitin po, magkaisa po tayo. Jesse Real, maraming salamat. Yeah, totoo, magkaisa ho tayo at i-push ho natin ito. So, naanyayahan ko ho ulit kayo. Bukas ho, I Am Pinoy Proud ako, 7 to 8 ng gabi. I think 8 o'clock sa Pilipinas ng umaga. Kung saan man panig ng mundo kayo, samahan niyo kami. Ngayong gabi, meron din ho tayong pagkakaisang fundraising ng Partners for Change. Yung Partners for Change ho, yun ho yung grupo ng mga Phil-Americans, immigrants at saka mga OFW dito sa Amerika na sumusuporta sa I Am Pinoy Proud ako. Yung I Am Pinoy Proud ako ho, medyo na-stretch na ho yung ating resources pagdating sa paggawa ng dyaryo, pag-produce ng dyaryo. Hi Lynn Luqueron Poco. Kaya I always have a hard time saying your name, but I know who you are. Magkita tayo mamaya sa see you tonight. Yes, sa dance party. Dahil ito hong Partners for Change. Maniwala ho kayo, masarap ang buhay ng mga taong ito. Na pwede na itong magpa-party-party lang sila, pero sa totoo lang, dahil mahal nila yung bayan natin, nag-volunteer ho sila na kunin ang responsibilidad galing sa I Am Pinoy Proud ako, at sila ngayon ang gagawa ng activity, ng mga community events. Dahil hindi na ho namin kaya, dahil ilan-ilan lang ho kaming volunteers nito. So nakiusap kami sa kanila at pinagbigyan ho nila kami. Kaya ngayon meron silang fundraising. So, ganito ang ginagawa natin. Last Sunday, nakausap natin ang Director General ng Philippine Information Agency, si Howard Clavite. Ang panawagan niya ho, dapat sana yung ibang grupo sa ibang bansa, alam natin na meron ng mga DDS na grupo sa ibang bansa, pero kailangan pa rin hong mag-unite at magkaisa na maging solid. Dahil yun lang ho ang inaasahan ng presidente natin. Kinausap niya ho kami last Sunday, sabi niya, identified naman na ng kabinete ng presidente natin kung sino-sino itong mga taong ito. At willing din silang, mag-provide ng tulong. Hindi pinansyal, pero at least kahit papano, mapuntahan man lang, moral support. Katulad sa pagdalo ni Senator Cayetano sa ating show the other Sunday, malaking bagay na ho yun na pakita nila. Cindy Bagatsolon from Finland. Wow, talagang all over the place ang Pilipino, kahit saang sulok ng mundo nandun tayo, So ito na ho yung panahon natin, ito na ho yung pagkakataon natin.
Hindi na ako magtatagal dahil alam ko may mga gagawin din kayo at ako ho patungo na rin po. From Ohio, Maui, Bonafé Harrison. Hi from Ohio. Yeah, I've been there sa Kings Island before. From Australia, Sydney at Mikey. Maraming salamat po. So anyway, tatapusin ko na ho ito at hopefully meron tayong mga panibagong scoop na gusto kong ipaabot sa inyo at mapag-usapan ho natin, at saka sana ho next time mag-usap-usap ho tayo, magdala rin kayo kung ano yung mga impormasyon ninyo na pwede niyo i-share at pag-usapan ho natin dito. Pag-usapan natin, hindi naman natin kailangang magwala doon sa kanila Kailangan lang ho natin mag-ingay at ipaalam sa Senado at saka sa Kongreso, dahil yung dalawang yun ang pinaka-challenge sa presidente natin. Bago ko lang tapusin ito ho yung thoughts ko kung bakit hirap na hirap ang labanan sa Senado at Kongreso. Kung maalala nyo, sinasabi parati ng presidente natin na nalo ako dahil suporta ng mga tao. Wala akong gobernador, wala akong mayor na sa Manila, dito sa National Capital Region. Wala akong Congress, wala akong malakas na support sa Senado. Ilan-ilan lang ang totoong suporta niya sa Senado. Number one, of course, si Senator Cayetano, nandyan si Senator Gordon, nandyan si Senator Manny Pacquiao, si Lacson medyo sumusuporta lang yan dahil kailangan niya sumuporta. Ang Kongreso, kung titingnan nyo ang PDP laban, sabihin natin may mga 96 ho dyan, kalahati suporta ni Duterte. Pero ang totoo niyan, yung kalahati ho niyan, hindi pa nangangalahati ang totoo dyan na sumusuporta sa kanya. Dahil pumanig lang ho sa kanya yan dahil sa popularity. Kaya nandyan ho ang challenge. So, kung akala ho nila na kontrolado pa rin nila ang partido nila, ipakita ho natin, milyon ho tayo na pwedeng kalampagin ang Kongreso at saka Senado na pwedeng mag-ingay. Hindi na natin kailangan yung mga EDSA revolution na yan. Hindi na natin kailangan yung mga fake na panggugulo nila sa kalsada. Hindi natin kailangan yan. Dito na ho tayo mag-ingay sa online ho. Dahil yung ingay ho natin mas matindi pa ho sa ingay at pawis ng mga naglalakad sa kalsada. Delikado pa. Okay, so yun lang po ulitin ko po, yung atin pong pinalabas na open letter, demand for resignation kay Senator Trillanes. Si Melda Rabadon, we're asking, when do we start? Melda, we already released yesterday yung ating demand letter for resignation kay Senator Trillanes. We just have to share it. Share lang ho para kumalat ho ng gusto. Let's get it all viral. Pag umabot ho ng 1 million yan, magmumultiply ho yan hanggang sa dumami, at yung ingay na yan, mabibingi ho sila. Mabibingi ho sila sa ingay. So yun lang ho Maraming salamat po. From Dubai, Selaron Ray, Dali Pilian, maraming salamat po. And once again, salamat to at sinamahan nyo ako ngayong araw na to. And hopefully magkakaroon na naman ako ng lakas ng loob na magsalita. At ina-encourage ko po kayo na mag-usap po tayo. Wag lang ho kami. Kailangan din namin kayo. Watching from Houston, Amy Chai Parry. Maraming salamat. So yes, resign Trillanes. The letter is out. Tingnan nyo lang ho. Kung hindi nyo mahanap, pumunta ho kayo sa page ko, Joel Inocencio. Joel Inocencio, JoelInocencio. Nandun ho yung post ko. Pakishare nyo lang po. At ikalat ho natin. Okay, maraming salamat ho. From Marikina, Victoria Cejudo. Kumusta? Sana makapunta ka sa rally sa 25 sa Quirino Grandstand. I think they're working on it. From Winnipeg, Canada, Kerry Banganpar. Kumusta po? From London, Marilyn Osinar. So, maraming salamat sa inyong lahat from Abu Dhabi, and here from New York, si Joel from I Am Pinoy Proud Ako. Magkita-kita ho tayo ulit sa bukas. Sana samahan nyo kami ng ang aking team ng I Am Pinoy Proud Ako dito sa New York. Okay, so magandang araw ho sa inyong lahat. Sige po, maraming salamat. Bye-bye.